Isa sa pinaka-eksklusibong restaurant sa lungsod. Puting mantel sa mga mesa, kristal na chandelier, at waiting list na umaabot ng ilang linggo. Ito yung klaseng lugar kung saan kumakain ang mga kilalang politiko sa likod ng velvet curtains at nagtotoast ang mga asihi para sa milyon-milyong deal. Sanay ang staff na makilala agad ang yaman at katayuan mula pa sa malayo. Kaya nang pumasok ang isang batang babae na mag-isa, naka-plain na hoodie at jeans lang, halos walang nakapansin sa kanya. Tahimik siyang pumasok ng walang ingay, tinitingnan ang eleganteng dining room. Walang kamera na sumusunod sa kanya. Walang bodyguard. Isang babae lang na may kalmadong tingin. Halos hindi tinapunan ng tingin ng hostess. Reservation, tanong nito ng walang ganang, parang alam na ang sagot ay hindi. Opo, sagot ng babae ng magalang. Under Pacquiao. Natigilan ang hostess pero hindi niya nakuha. Tiningnan niya ang tablet, kunot ang noo, then pinatayo muna ang babae. Lumipas ang ilang minuto. Nauna pang pinapasok ang ibang bisitang nakaeleganting damit. May mga nakatingin pa sa kanya ng may pagtataka. Hindi siya bagay sa lugar, tahimik, simple, pero hindi bothered. Lumapit ang isang batang waiter, matangkad, maayos ang hitsura, may practiced smile na biglang nawala nang tingnan siya mula ulo hanggang paa. Pwede ko po ba kayong tulungan? Tanong nito ng maihalong pangmamaliit. Tumango ang babae. May reservation po ako. Naghihintay lang na maupo. Humagikik ito ng mahina. Miss, sigurado po ba kayong tama ang lugar? May dress code po kami dito. At saka G. Hindi na niya tinapos, pero malinaw ang ibig sabihin. Ngumiti lang ng bahagya ang babae. Opo, tama po ang lugar. Tumalikod ang waiter habang bumubulong. May isa pang staff na bumulong, siguro isa lang yan sa gustong mag-selfie dito. Tahimik na natawa ang mag-partner na malapit. Pero nanatili lang ang babae, graceful at matyaga. Hindi siya nakipagtalo, hindi nagalit, pero napapansin niya lahat. Dumaan ulit ang waiter at may ngisi pang sinabi, Miss, may bistro po sa kabilang kalsada, mas bagay po sa inyo yun. Tumingin siya rito ng diretso sa mata, hindi galit, pero may tahimik na confidence na nagpakurap sa waiter. Maghihintay na lang po ako, sabi niya. Bumalik ang hostess, halatang kabado na. Ah, kayo po pala yung kasama ni Pacquiao. Pasensya na po. Dito po. Habang pinapatnubayan siya patungo sa pinakamagandang table, napalingon ang mga ulo. Nahiya ang mag-partner na tumawa kanina. Natigilan ang waiter. Bigla niyang naintindihan. Hindi ordinaryong babae lang ang tinapatan niya. Anak ito ni Manny Pacquiao, world champion, senador, taong galing sa wala na nagtayo ng legacy sa buong mundo. At wala siyang sinabi dahil hindi niya kailangan. Pero may ibang magsasalita. At nang pumasok ito makalipas ang ilang minuto, magbabago ang lahat sa restaurant na iyon. Nagbago ang hangin sa restaurant nang pumasok siya. Walang media, walang flashy entrance. Simpleng lalaki lang na nakamaayos na shirt, naglalakad ng may kalmadong confidence ng taong nakaharap na sa mas malalaking laban kaysa sa masungit na staff o mamahaling menu. Pero nang pumasok si Manny Pacquiao, parang mas nagliwanag pa ang mga chandelier. Napasinghap ang hostess. Sumilip ang chef mula sa kusina. At ang waiter na ng insulto kay Queenie kanina, natigilan, nanginginig ang kamay. Good evening, sabi ni Manny ng mainit, parang matandang kaibigan. Sasali po ako sa anak ko. Kalmado ang boses niya. Pero sa mga nakakaalam ng kwento niya, mula sa pagtulog sa kalsada ng General Santos hanggang sa pagiging isa sa pinakarespetadong champion sa mundo, may bigat ito ng libu-libong laban. Nagkagulo ang staff. Tiniklop ang napkin. Pinuno ng tubig. Bigla na lang naging honored guest si Queenie. Pero nakita lahat ni Manny. Ang kabang tingin, pamumula ng mukha, peking ngiti. At pinakaimportante, nakita niya ang mga mata ng anak. Sabi nito lahat. Umupo siya sa tabi nito, hinawakan ang kamay, at mumiti, the kind of smile na mula sa tatay na nakapanood lumakas ng anak. Okay ka lang, tanong niya ng mahina. Nag-alangan si Queenie. Opo, bulong niya. Ngayon na. Tumango si Manny. Alam na niya. Hindi siya sumigaw. Hindi niya hiniling ang manager. Pero nang lumapit ang waiter ng may peking galang, tumingin si Manny.
Anong pangalan mo, anak? Carlo po, sir. Carlo, ulit ni Manny. Nice to meet you. Tahimik. Sobrang tahimik. Alam mo, maaga pa lang dumating ang anak ko, siya pa ang nag-reserve ng table na to, sabi ni Manny, matatag ang boses. Hindi siya humingi ng special treatment. Hindi niya in-expect na makikilala siya. Gusto lang niya ng tahimik na dinner. Mahirap lunukin ni Carlo. Opo, sir. Hindi ko po alam di. Yun nga ang point, putol ni Manny, kalmado pa rin. Hindi mo alam kung sino siya. Kaya akala mo okay lang husgahan siya, pahiyain siya. Kabado ang staff. Sinusubukan ng ibang bisita na huwag makinig, pero lahat nakikinig. Pero ganito yan, Carlo, patuloy ni Manny. Hindi mo tinatrato ng respeto ang tao dahil sa kung sino siya. Tinatrato mo sila ng respeto dahil sa kung sino ka. Katahimikan. Mas malakas pa sa anumang suntok na ibinato ni Manny. Nahiya si Carlo, hindi alam ang sasabihin. Okay ka lang, tanong niya ng mahina. Nag-alangan si Queenie. Opo, bulong niya. Ngayon na. Tumango si Manny. Alam na niya. Hindi siya sumigaw. Hindi niya hiniling ang manager. Pero nang lumapit ang waiter ng may peking galang, tumingin si Manny. Anong pangalan mo, anak? Carlo po, sir. Carlo, ulit ni Manny. Nice to meet you. Tahimik. Sobrang tahimik. Alam mo, maaga pa lang dumating ang anak ko, siya pa ang nag-reserve ng table na to, sabi ni Manny, matatag ang boses. Hindi siya humingi ng special treatment. Hindi niya in-expect na makikilala siya. Gusto lang niya ng tahimik na dinner. Mahirap lunukin ni Carlo. Opo, sir. Hindi ko po alam di. Yun nga ang point, putol ni Manny, kalmado pa rin. Hindi mo alam kung sino siya. Kaya akala mo okay lang husgahan siya, pahiyain siya. Kabado ang staff. Sinusubukan ng ibang bisita na huwag makinig, pero lahat nakikinig. Pero ganito yan, Carlo, patuloy ni Manny. Hindi mo tinatrato ng respeto ang tao dahil sa kung sino siya. Tinatrato mo sila ng respeto dahil sa kung sino ka. Katahimikan. Mas malakas pa sa anumang suntok na ibinato ni Manny. Nahiya si Carlo, hindi alam ang sasabihin. At saka, dagdag ni Manny ng kaswal. Majority shareholder ako ng restaurant na to, hindi ko ina-advertise, pero tinulungan ko itong itayo para magbigay ng trabaho. Magandang trabaho, hindi para pababain ang tao. Halos manghina ang tuhod ni Carlo. Parang iiyak ang hostess. Tumingin si Manny kay Queenie at tahimik na tumango, parang sinasabing, nagtiis ka ng may grasya. Ako na ang bahala sa iba. Tumingin ulit kay Carlo at may mas nakakagulat pang sinabi. Lahat nagkakamali, sabi niya. Pero mahalaga kung ano ang gagawin mo pagkatapos. Magpahinga ka muna. Pag-isipan mo. Bumalik ka na may mas mabuting puso. Tumango si Carlo, walang imik at umalis. Tumingin si Manny kay Queenie. Kumain na tayo. Hindi galit ang nagpabago ng kwarto. Dignidad. Lakas ng taong paulit-ulit na hinusgahan sa buong buhay niya at natutong ang totoong lakas ay hindi revenge, kundi response. Habang nagmamadali ang kusina maglabas ng pinakamagagandang ulam, sumandal si Manny sa upuan, mainit ang mga mata. Kasi hindi lang ito dinner. Ito ay aral at nagsisimula pa lang. Kanina patahimik ang kusina na dating maingay sa karaniwang Friday night. Natigilan ng head chef na si Antonio sa pass window. Narinig niya ang nangyari sa dining room. Pumasok ang isang server na malaki ang mata. Narinig niyo po ba? Si Manny Pacquiao yun. Anak niya yung babae. Nahulog ang ladle ni Antonio. Samantala, si Carlo na ng insulto kay Queenie ay nakatayo sa labas ng dishwashing area, nakatitig sa sariling reflection sa steel counter. Mabigat ang apron niya. Kanina lang akala niya mas mataas siya sa simpleng babaeng naka-hoodie. Ngayon alam niyang minaliit niya ang anak ng isa sa pinakamamahal na tao sa mundo, at ang tatay na humarap hindi ng galit kundi ng grasya. Pwede niyang tanggalin ako agad, bulong ni Carlo. Sabi ng isa pang server. At walang sisisi sa kanya. Sa dining room, nagbago ang mood. Mas maingat ang staff, hindi lang para mag-serve kundi para tubusin ang sarili.
Mabilis dumating ang mga ulam. Perfect ang arrangement. Laging puno ang baso ng tubig. Pero hindi interesado si Manny. Nasa anak ang tingin niya. Tahimik pa rin si Queenie. Medyo madilim ang dating apoy niya, pero hindi nawala. Manny, nakita iyon sa pag-upo niyang matuwid, sa kamay na nakapatong sa lap, kalmado. Hindi mo deserve ang nangyari, sabi niya ng mahina habang hinihiwa ang steak. Pero proud ako sa pag-handle mo. Tumingin si Queenie, halos tumulo ang luha. Muntik na po akong magsalita. Gusto kong sumigaw, pero naisip ko, ano kaya ang gagawin ni Daddy? Natawa si Manny. Sumigaw na ako sa iba noon, trust me. Pero minsan mas malakas ang katahimikan. Wala kang binigay na pwedeng gamitin laban sa'yo. Ngumiti ulit si Queenie. Unang beses ngayong gabi, unti-unti siyang bumalik sa sarili. Pero sa kusina, umiinit ang guilt. Binagsak ni Chef Antonio ang kutsilyo. Kailangan ko siyang kausapin. Ikaw, tanong ng sauce chef. Nagluto na ako para sa mga mayor, diplomat, hindi ako nagsalita. Pero ito di. Natigilan siya. Hindi lang niya pinahiya ang staff. May itinuro siya sa amin. Sa labas, bumalik si Carlo nang may hawak na note, nanginginig ang kamay. May sinulat po ako, sabi niya nang lapitan ang table ni Manny. Alam kong hindi nito maaayos ang ginawa ko, pero... Tumingin si Manny ng mabuti, ibinaba ang tinidor. Inabot ni Carlo ang note kay Queenie. Binuksan niya. Simple lang. Ilang salita sa order pad, hinintay kita nang hindi kita kilala. Pasensya na ng sobra. Salamat sa pagpapakita ng mas maraming grasya kaysa sa deserve ko. Carlo D. Sandali si Queenie, walang imik. Tiniklop niya ang note at inilagay sa bag. Salamat, sabi niya ng mahina. May halaga yan. Gumaan ang pakiramdam ni Carlo. Pero bago siya umalis, nagsalita ulit si Manny. Carlo. Opo, sir. Gaano ka nakatagal dito sa restaurant? Halos 3 taon po. Gusto mo ba?